Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, sinalakay ng mga tauhan ng PNP, CIDG at NBI ang isang subdivision sa Angeles, Pampanga. Posible raw kasing doon nagtatago si Senador Bato de la Rosa. Sabi ng kapitan ng barangay Balibago sa Super Radio DZBB, pagmamay-ari ng tiyuhin ni Senador Robin Padilla ang lugar na pinasok ng mga otoridad. Susubukan namin kunan ng pahayag dito si Padilla na huling nakitang kasama ni de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Hindi natagpuan doon si de la Rosa na wanted ng ICC at ang mga sasakyang may kaugnayan sa anilay pagtakas niya sa Senado. Maghahain ng reklamong obstruction of justice ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang saangkot sa pagpapatakas umano kay Senador Bato de la Rosa noong May 14. Ayon sa CIDG, base sa kanilang investigasyon, hindi lang basta nakisabay kay Padilla si de la Rosa, kundi isaan nilang highly coordinated at planadong paraan para maiwasan silang makita na umalis ng Senado. Lumalabas din daw sa investigasyon na may isa pang nakasunod na sasakyan kina Padilla na nagsilbing escort at backup na sasakyan. Susubukan pa namin kunan ng pahayag dito si Padilla. Nauna na niyang sinabi na hintayin na lamang daw ang formal na investigasyon. Nag-walkout ang minority senators sa gitna ng talakayan kagabi tungkol sa mosyong amyendahan ang Senate rules para makadalo sa sesyon remotely o virtually ang mga senador. Git nila, mali at paglabag sa Senate rules ang proseso ng pag-akyat ng mosyon sa plenaryo. Ang mainit na debate ng mga senador sa Balitang Hatid ni Ian Cruz. Mainit ang diskusyon ng talakayan sa Senado ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang rules para mapayagan ang remote o virtual na pagdalo sa mga sesyon ng Senado. Nauwi ito sa pag-walkout ng minority senators. Common sense, hindi naman tayo journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. BS. Give way Kung po. ano yung mga rules. Sir, give way po. Tayo. Hindi tayo lukuhin. Palabas, sir. Bakit po? This is a travesty of our rule. Binabraso ng mga sa minority. Sir, bakit po kayo nag-walkout? Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali pa kayong mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Noong May 11, pagpasok ni Senador Bato de la Rosa at pagpalit ng liderato ng Senado, nagmosyon si Senador Marcoleta na amyendahan ng Rule 14 at magdagdag ng paragraph sa Section 41 para payagan na makadalo at makalahok sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference at iba pang virtual and electronic means ang isang senador. Sinabi ni Acting Majority Leader Joel Villanueva na ibinabalik na sa plenaryo ang pagpapasya sa mosyon ni Marcoleta na unang na-refer sa Committee on Rules. Agad itong tinutulan ni Senador Ping Lacson lalo't na-refer na raw ito sa komite. Pero gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, pwedeng magpasya sa isang mosyon ang plenaryo na mas mataas sa isang komite alinsunod sa Rule 136 ng Senado. Ito pong mosyon na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong mosyon po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi ito tinanggap ni Ontiveros. Sinuspinde ang sesyon pero makikitang patuloy pang nagdidiskusyon sina Marcoleta at Ontiveros. Pagbalik ng sesyon, ang nais si Senate President Cayetano
pagbotohan na kung pwedeng talakayin ba nila ang amendment ni Marcoleta. We're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. My question Madam is, Chair. why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam Madam President. Chair, the We recognize gentleman Senator- is out Senate of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Nagsasalita pa si Cayetano nung maganap na ang walkout. Can be discussed in the... Tanging si Senate Minority Leader Tito Soto ang naiwan sa plenaryo sa hanay ng minorya. Motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not debating. It's not We're not debatable. debating Parliamentary minority query, leader. Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit na present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they, to, when motion they to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin. Kalaunan ay in-adjourn din ang sesyon dahil sa kawalan ng quorum. Reaction din sa pag-walkout ng members of the minority? I said life goes on. So we continue on Monday. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, lumakas bilang tropical storm ang binabantayang sama ng panahon sa Pacific Ocean. Namataan po ng pag-asa ang sama ng panahon na may international name na Jiangmi. May 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Base sa pinakahuling forecast, inaasahang bukas ay papasok na ang nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility at tatawaging Bagyong Domeng. Habang nasa Philippine Sea, lalakas pa po ang bagyo pero unti-unti po itong lilihis. Nananatili ang posibilidad na hahatake ng bagyo ang southwesterly wind flow na siyang magpapaulan sa ilang panig ng bansa. Posibleng ideklara ang panahon ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, trough o extension ng bagyo ay nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Mindanao. Ilang lugar din po sa Mindanao, kasama ang Palawan, ang inuulan naman dahil sa southwesterly wind flow. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay posible muling makaranas ng mga local thunderstorm sa gitna ng matinding init. May mga pag-ulan man, maghanda pa rin po sa maalinsangang panahon. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Tugigaraw, Cagayan at sa Cavite City. 45 degrees Celsius naman sa Etiague, Isabela, Kasiguran, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Kamiling, Tarlac at sa Pili, Camarines Sur. 44 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City at sa Siam na iba pang lugar. 43 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at sa 12 iba pang mga lugar sa bansa. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index dito po, sa Quezon City at sa 18 iba pang lugar. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Tayabas at Mulanay, Quezon Province, Ginubatan at Daraga sa Albay, La Carlota, Negros Occidental, Siquijor, Baybay Leyte, Zamboanga City, Davao City, Surigao City at sa Butuan, Agusan del Norte. 40 degrees Celsius naman sa Itbayat at Basco, Batanes at sa 5 iba pang lugar.
Muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Magsisimula yan mamayang alas 6 ng gabi at tatagal ng 1 oras. Ayon sa NGCP, nasa 2,682 megawatts lang ang kapasidad ng power plant sa Visayas ngayong araw, habang 2,415 megawatts ang nakikitang peak demand. Ibig sabihin ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na posibleng magkulang sakaling magka-emergency. Ilan sa dahilan nito ang mataas na demand sa kuryente na sinasabayan ng aberya sa 3 malalaking coal plants sa Visayas. Huli ka mang paghila ng lalaking yan sa mga kableng nakalaylay sa Ayala Tunnel sa bahagi ng EDSA sa Makati City. Pagkatapos makuha, pinagpuputol-putol yan ng lalaki. Agad nakipag-ugnayan ang MMDA sa Makati City Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Nakuha sa kanya ang mga ninakaw na kable. Na-inquest na ang suspect. Wala siyang pahayag sa media. Nagpaalala naman ang MMDA na 24/7 silang nakatutok sa mga CCTV para mapigilan at mamonitor ang mga iligal na aktibidad. Hulikam din ang pagtangay ng grupo ng mga lalaki sa Caloocan ng mga kable na ginagamit sa internet at telepono. Kilala na ang 3 sa kanila. Balitang hatid ni James Agustin. Nilapitan ng grupo ng mga lalaki ang manhole sa A. Mabini Street, Barangay 15, Caloocan City mag-aalas 5 ng umaga kahapon. Tinanggal nila ang takip at mabilis na hinatak papasok sa iskinita ang ilang metro ng telecommunication cable wires. Napahinto pa ang ilang dumaraang motorista. Paglampas ng closed van, pinagtulungan nilang hatakin ng ikalawang kable. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang Barangay 15. Ayon sa kanilang punong barangay, hindi nila residente ang 10 lalaking nagnakaw ng mga kable. Nai-report ang insidente sa Substation 3 ng Caloocan Police na nagsagawa ng follow-up operation. Upon arrival po doon sa area ng insidente, wala na yung mga suspect. And then, ganun din po, nagsagawa kami ng follow-up operation doon sa bahay nila and wala na din po sila doon. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 3 sa mga suspect. Residente raw sila ng mga kalapit barangay. Hinihintay na lang po natin yung representative from telecommunication company para mapailan sila ng kaukulang reklamo po. Ayon sa pulisya, simula nung Marso ay pang-4 na beses na may nangyari nakawan ng kable sa naturang lugar. Ang ibang suspect na aktuhan pa nila, kaya nahuli. Nung mga nakaraang weeks po, may mga nahuli po kami and arestado po lahat yon na ipakulong po namin. Continuous coordination lang kami sa barangay para kung may mangyari mang ganong insidente, may report agad at maaresto namin yung mga suspect po. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng ibang nakunan sa CCTV. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang pag-walkout sa sesyon kagabi ng minority senators. Sila nga nagbigay ng condition para mawala ang quorum. So, plano nila yun eh. So what do you think? Kinwestiyon nila yung motion, pero bago nila ginawa yun, nag-walkout sila. Sino po yung bad faith? Sabi ni Marcoleta, hindi naman nila minamadali ang motion para maamyandahan ang Senate rules kaugnay sa pagpayag sa mga senador na dumalo sa mga sesyon at bumoto via teleconferencing. Tanong naman ng Senador Robin Padilla, bakit magiging pambansang issue ito kung anyay matagal naman itong tinatanggap sa pamahalaan? Sa punto pong ito, makakapanayam natin ang isa sa mga miyembro ng minorya na si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat, Ms. Connie. Thank you. Para ho doon sa mga kakabalita lamang ng nangyari hong pag-walkout, maaari niyo ho bang ikwento kung bakit naging needed ito sa kalagitnaan po ng sesyon niyo kahapon? Kasi po, pinilit ho nila isiningit kahapon towards sa paggabi na wala na mga tao, ilan sa kasamahan po namin umuwi na, yung iba nasa taas ng opisina. Siningit po nila ito na ipasok po itong section 41, Rule 14 na pwedeng video conferencing, teleconferencing ang mga senador na wala sa Senado. Sabi po doon sa section 14B ay dapat pag nagkagano, pag meron lang force majeure o di kaya ay national emergency. So, kinestyon ho ito. Pinipilit po kagad nila na hindi, pagbutuhan na natin, let's divide the House. Pinagmamadali po ni
Senate President Cayetano, sa rules po namin, kailangan pagdebatihan mo muna natin kung ano man i-introduce nyo na rules, mga panukalang batas, kailangan balangkasin, kailangan pag-usapan natin. Paano mo pag-usapan kung i-divide mo na, hahatiin mo na yung House? Alam nilang outnumbered kami dahil nasa minority kami, superior ang number nila. Yun po ang nagtulak doon. Kasi, primero, tumatayo po kami, sinasabi po namin, sinasabi ni Senator Lacson, teka muna, di ba itong pinapanukala mo, itong babaguhin natin, kailangan dumaan muna sa Committee on Rules. Sabi naman ni SP Cayetano, dumaan ito. Pero paano dumaan? Wala pa nga tayong Committee on Rules, wala pa kayong chairman. O paano yun? Sabi niya, kaya nga binabalik namin sa floor. O di ko binabalik namin sa floor kung bago na naman ito dahil nung unang salang sa May 11, hindi umubra. Ngayong araw ito, sinasalang mo ulit Senator Marcoleta, dapat bigyan mo ng isang araw na pagitan, palugit, na para madiskusyon ito the following working day o session day, which is a Monday na. Hindi pumapayag. Gusto lang yung araw mismo na yan, ora mismo. Kailangan yung pag-usapan mo na marami yung kaming katanungan eh. The question na, Ma'am Connie, is, para kanino ba yan talaga? Bakit yung minamadali? Yun yung question doon, Miss Connie. So, sa inyo ko ibabalik yung tanong nyo. Sa tingin nyo, ano ho ang motibo? Para kanino? Kasi you've been very straightforward, no, na sinasabi niyo baka may mga maaresto na senador po ngayong weekend. Pasensya na po, Miss Connie, pero diretsahan na lang po. Real talk po tayo. Kay Bato po, para kay Bato, para maka-attend po siya ng hearing, para maka-attend siya ng butuhan. At siyempre, pag nag-a-attend po ng mga online, may sweldo ka, tuloy-tuloy. Tapos yung dalawa po, yung binanggit ni Senator, Ombudsman na Boying Rimulya kahapon po ng umaga na bababaan na ng warrant yung dalawang kasama ho namin. Yun po yung tinutukoy ko. Is it for them? Hindi nga po ayaw nila sagutin ho yun Divide the House kagad ang sinasabi. Tapos ngayon, sasabihin nila nung in-interview po yung isa sa kanila, yung nagpo-propose ng batas na ito, hindi naman namin minamadali. Hindi namin minamadali kasi nahuli na kayo. Kaya ganoon. Kung hindi, dribble pa tayo. Nakalimutan siguro ni Senator Marcoleta na hindi lang naman mga abogado yung mga nandoon. May mga mamahayag din. So kitang-kita natin based on my experience na doon patutungo. Tapos pangalawa, matagal na yung sinasabi. Matagal na ginagawa ito. Ginawa po ito ng pandemic kasi nga po, laging may lockdown. Kaya pumayag po na, sige, mag-teleconferencing na lang, video conferencing. Ngayon nga, binagbabawal na nga po yan yung sa committee, kung maaari mag-attend ka na lang talaga. Pag sa committee, hindi ka na mag-video conference. Dahil wala na, tapos na ang pandemic ngayon, binabago lang yung rules. Bakit po? Di po ba? Ang reaction lamang, doon po naman sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na out of order daw ang inyong naging pagtatanong at binibigyan nyo raw ng kulay. Reaction po, sir? Out of order po ba yung magtanong ng totoo? Di po ba? Sabi nga sa atin sa isang pelikula, you can't handle the truth. Yun lang yun Sinasabi ko I'm talking about the point of view of the public. Di po ba? Yung constituency ko po, yung bumoto sa akin, yun po ang gusto niyang sabihin, nilang sabihin. Tanong po sa kanila. Kaya kung may karapatan mo, hindi niya ako pwede sabihin na out of order. Ano po ba, minura ko ba siya? Hindi ko naman siya minura. Na iba-ibay saying na, ay sabi ko probably, di po ba, may probably, o allegedly kung gusto niya. Some point of order po doon, out of order, kung gano'n ewan ko, hindi ko alam kung paano tayo naging out of order doon by saying, by asking the truth, by telling the truth. Is it out of being order? Okay. Ganun po ba yun? Sir, paano nyo i-describe sa ngayon ang imahe at integridad ng Senado? Ngayon ng ilan po sa inyong mga kasamahan, may mga nakabimbing arrest warrant. Sabi nga nila, 8 out of 13 may kaso, tapos baka madagdagan pa. Ito pong kaso naman ni Senador Padilla. Ayoko na magsalita. I will leave that to the courts po. The Ombudsman, ICC, CIDG, NBI. Sila po nakakaalam. Ayoko naman magdunong-dunungan, Miss Connie. Whatever it is under the law, kung nag-violate man po sila ng batas, din sagutin po nila sa proper forum. Tama naman po yung sinasabi ng isa. Sasagutin ko na lang po. So be it, sasagutin ko sa proper forum. Then sagutin niya po, huwag siya magtago, huwag siya magtakbo ng takbo, di po ba? Sagutin nila
Yun po yung kaya nga nauso yung salita, a day in court. Yun na, di pumunta ka sa korte magpaliwanag. Total, i-dismiss naman ng korte kung talaga may ebidensya ka. Ewan ko, ba't ganon? So, sa tingin ko, nakakahiya po. At humihingi pa ako ng pumahin. To your program also, Ms. Connie and Rocky Timas program, I would like to apologize on behalf of the 11 minority. Pasensya na po kung hindi namin nagagawa ang aming trabaho dahil po sa mga issues na ito na pang sarili, pang isang grupo eh. Hindi po interest ito ng sambayanan eh. Instead na pag-usapan po namin paano mailabas yung pasyente sa hospital na libre na walang pambayad o maintenance na matatanda, paano yung pagkasyahin yung sweldo na kulang, paano po yung pasukan na within the next few days, saan bibili ng mga school supplies, sino ba magbibigay, pwede bang humingi sa DSWD muli? Yung mga ganong question ba? Yun ang dapat pag-usapan po namin. Hindi po itong para lamang po sa interest ng ilan na hindi na namin makakasama siguro, kaya minamadali. I see. Okay, pwede hong paki-describe lang sa amin or paki-explain para po doon sa mga hindi masyadong maalam sa rules po ng Senado. Ito po, kung halimbawa talagang meron hong maserva ng kaso ulit dito pong weekend na ito, paano ho? Magiging automatic kayo na ho ba ang majority? Kasi makukulangan na po sila doon sa majority dahil sa mga may arrest warrant po. Hindi po eh. Kailangan po talaga ng 13 po eh. Na 13. maski na mabawasan sila, kami po will remain 11. Wala rin nung mangyayari. Lumalabas sila po rin po majority. Unless po may magmungkahi dyan na all seats vacant. Hindi ka naman pwede mag-declare all seats vacant kung wala pong 30 na boto. Kailangan po may 13. Kahit na mabawasan po sila mabawasan, wala naman ang pumupunta sa amin. So hindi pa po kami 13, we cannot take control of the Senate, di po ba? Ganun lang po yun po yung rules namin sa Senate. Pero gaano ho kaaktibo ang minorya na makuha ulit itong liderato sa Senado? Papaano ho yung pagpapalit ba sa mga susunod na araw? Kung sakasakali ho, meron ho ba tayong mga efforts na ginagawa? Pinaubaya ko na po sa aming senior members, sila Senator Soto, Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri. Sila po yung maalam medyo bago lang ho tayo. I believe siguro baka meron silang ginagawa pero ang napagkaisahan po namin, if ever na magkaroon po ng change of leadership, we'll really push for Senator Sherwin Gatchalian to be our Senate President. Alright. Maraming salamat po sa inyo pong ibinahagi sa aming oras at impormasyon. Salamat, Ms. Connie. Thank you. Yan po naman si Senator Erwin Tulfo. At susubukan po naming mahingan din ng pahayag ang liderato ng Senado at kampo ni Senador Bato de la Rosa sa mga sinabi po ni Senador Erwin Tulfo. Happy Wednesday mga mare at pare! Back to work na si Kapuso actress Bea Alonzo. Yan ang pasilip habang nasa set si Bea ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven, kasama ang co-star na si Tom Rodriguez at si Direk Zig Dulay. Pinili ni Bea ang serye para sa celebration ng kanyang 25th anniversary sa showbiz. Ito rin ang TV comeback ni Bea mula nang gumanap na Samantha Castillo Palacios sa seryeng Widow's War noong 2024. Arestado ang isang lalaki at kanyang kasama matapos tangkang takasan ng checkpoint sa Maynila at mahulihan pa ng droga at baril. Ang lalaki nabisto ring sangkot sa holdapan nitong Abril. Balitang hatid ni Jomar Presto. Kuha yan sa loob na isang Korean Mart sa Santa Cruz, Maynila noong Abril. Natangay ng armadong lalaki ang 3 cellphone at cash ng tindahan na aabot sa 100,000 pesos ang halaga. Tumakas ang lalaki sakay ng isang motorsiklo kasamang isa pang lalaki. Makalipas ang mahigit isang buwan, nahuli ang sospek matapos tangkayin umanong takasan ng Oplansita ng Alvarez PCP sa Rizal Avenue kahapon. Ayon sa pulisya, sakay ng isang utility van ng 24 anyos na sospek kasamang 21 anyos na babaeng nililigawan umano niya. Hindi po minto sa Oplansita.
Kaya po hinabol ng tropa hanggang nahuli po sa Kirikada. I-check lang po sana natin yung license nila kung meron talaga, tsaka yung ORCR. Nakuha sa kanilang ilang sachet ng hinihinalang shabu at isang baril na pinaniniwala ang ginamit noon sa pang-hold up. Sa investigasyon ng Alvarez PCP, ang utility van na gamit nila, karnap pala at ilang araw nang hinahanap ng may-ari na taga Nueva Ecija. Bali nangyari po to nung May 25 lang. Nung chinek po natin yung cellphone nila ng suspect, nakita po may conversation po siya na meron siyang buyer po ng L300 sa Manila. Ayon sa 35 anyos na negosyanteng biktima, nagulat sila nang wala na sa harap ng bakuran ang kanilang sasakyan. Mabilis yung pangyayari, sir. Nakamotor siya eh. Iniwan niya yung motor, sinakyan niya yung L3, umalis siya. Tapos mga ilang minuto, bumalik siya, may kasama na siya kumuha ng motor. Tapos sabay na silang umalis. Inaalam pa ng pulisya kung sangkot din ba ang lalaking suspect sa iba pang insidente na mga nakawan sa iba't ibang lugar. Tumanggi naman siyang magbigay ng pahayag. Wala, sa korte na lang po. Ang babae namang kasama niya, wala raw alam sa lakad ng suspect at inaya lang daw siya nitong lumabas. Ang alam ko lang po, mamamasyal lang po ako. Nandiligaw lang po yun sa akin. Nadamay po ako nang wala po akong kasalanan. Nasa kustodiya ng Santa Cruz Police Station ang dalawa na maharap sa patong-patong na reklamo. Isinailalim na rin sa ballistic examination ng baril ng lalaki. Tukoy naman na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng kasabwat niya sa pang-hold up sa Maynila. Inaalam pa kung siya rin ba ang kasabwat ng suspect sa pagtangay ng utility van sa Nueva Ecija. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang babae at kanyang 4 na taong gulang na anak sa San Pablo, Laguna matapos hampasin ng martilyo sa ulo. Base po sa investigasyon, nangyari yan nang maiwan sa bahay ang mag-ina matapos umalis ang padre de pamilya at isa pang anak. Pag-amin ng binatilyo sa pulisya, pinagpapalo niya gamit ng martilyo ang babaeng amo na nagluluto noon. Hinampas din niya ng martilyo ang batang anak nang marinig niyang umiiyak. Kinabukasan, sumuko sa mga otoridad ang binatilyo. Nagawa niya raw yun dahil nalaman niyang papainan siya ng pera ng amo dahil matagal na raw siyang pinagdududahan na kumukuha ng pera. Dahil menor de edad, nasa kustudiya po ngayon ng DSWD ang binatilyo. Nakaburol po ngayon sa Tagkawayan, Quezon ang mag-ina. Nananawagan ng hustisya ang kanilang kaanak pati ng tulong pinansyal para sa pagpapalibing sa mag-ina. Patay ang isang babaeng 89 anyos matapos sakalin sa loob ng kanyang bahay sa Iloilo City. Sa kuha ng CCTV, pinapasok ng biktima ang isang lalaki sa kanyang bahay sa La Paz nitong linggo ng umaga. Makalipas ang ilang minuto, may bitbit ng plastic bag ang lalaki nang lumabas ng pintuan. Tumakas ang suspect na tangay ang ilang alahas at pera na ibinalot sa damit. Sa investigasyon ng pulisya, agad tumawag ang anak ng biktima na nasa abroad sa kanyang pinsan. Napuntahan ng kanyang ina matapos makita sa CCTV ang pananakal sa biktima. Hindi sinapubliko ang video recording na ito. Kinilala ang suspect na si alias Pablo, dating trabahador ng biktima sa kanilang negosyong construction. Pagnanakaw at galit ang tinututukang motibo sa krimen. Ayon sa mga otoridad, matagal nang tinanggal sa trabaho ang suspect na nakulong dahil sa illegal gambling. Patuloy siyang tinutugis. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng ombudsman si Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control projects. Inaasahang makakasuhan din si Senador Joel Villanueva habang may hanggang 10 senador ang iniimbestigahan pa ng ombudsman. Balitang hatid ni Joseph Morong. Well, ang pinakamalapit na, hinog na at pipirmahan ko yung information against Senator Jinggoy Estrada. Sa Huwebes, inaasahang isasampa ng Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada. Isa sa mga pinagbasehan ng Ombudsman ang rekomendasyon ng National Prosecution Service o NPS ng Department of Justice. Kasama umano kasi si Estrada sa kalakaran ng pagkuha ng 30% na kickback sa mga flood control project. Ang impormasyon galing sa mga insider o kasabwat sa proyekto tulad din ng dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opalencia
At DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na mga state witness na ngayon. Kung maihahain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada, susunod na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Estrada, ikukonsulta niya sa mga abogado ang mga reklamo. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my principles and what I believe in, so be it. Pumiti ka ba sa tingin mo? Your guess is as good as mine. Tumanggi siya magkomento nang tanungin kung itinuturing niya bang panggigipit ang inihahandang kaso. No comment. Basta ang alam ko, ang sabi ng LBRMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ng first Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Ganyan din ang depensa ni Estrada nang lumabas ang DOJ resolution na nagre-rekomenda ng kasong plunder laban sa kanya. Batayan niya sa record ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang record na may insertion siya sa budget. Internal nila yan. Wala ko ano dyan. Kasunod ni Estrada, si Senador Joel Villanueva naman ang nakatakdang kasuhan ng Ombudsman. Baka 2 linggo pa. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Sinubukan naming makuna ng pahayag si Senador Villanueva. In 2 weeks daw sabi ng Ombudsman. Bukod kina Estrada at Villanueva na parehong majority senators, merong 9 hanggang 10 senador pa ang iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa flood control projects pero hindi pinangalanan. Tinanggi ni Remulla na ginigipit nila ang mayorya sa Senado. May hinaharap ding reklamo si Majority Senator Rodante Marcoleta pero para sa mga hiwalay na reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga pampublikong opisyal. Dahil yan sa umunay pagtanggap niya ng donasyong 75 million pesos mula sa ilang individual. Lahat ng ebidensya dito galing din sa kanya. Sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap? Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng Ombudsman, lahat eh. Iniimbestigahan din si dating Senate President Francis Chisa Escudero kasama ang ilang kongresista tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, 2 kaso ang inihahanda laban kay Romualdez. Isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. First time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso. Kaugnay ito sa 2024 at 2025 national budget, partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Pero pinahihirapan umano sila ng Committee on Appropriations. Pinapasampina namin yung record sa small committee at ng Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Hinahanap mo rito yung amendments na wala man sa record na yung in-insert ka lang sa loob ng final version ng budget. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si late First District Representative Martin Romualdez pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya kaugnay sa national budget. Dati na rin niyang sinabi na hindi siya naging bahagi ng mga deliberasyon ng small committee. Wala rin pang tugon dyan si House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Pumismid si Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa aligasyon ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos na may planong no-L o no-election scenario sa 2028. Statement on the no-L? Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no-election scenario. Allegedly, sir. Tinanong ang Noel sa Pangulo bago bumiyahe papuntang Japan kahapon para sa kanyang state visit doon. Ang no-election scenario ay binanggit ni Senador Marcos sa sesyon ng Senado nitong Lunes. Anya, pinaplano umano ng Pangulo at ng ilang mambabatas ang charter change para ma-extend ang kanilang mga termino. Pinabulaanan na yan ng mga miyembro ng Senate minority. Itinanggi rin ng ilang kongresista ang mga alegasyon ni Senador Marcos. Si House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na pinangalanan ni Senador Marcos, hindi na raw papatulan ng mga anyang espekulasyon at chismis.
Sabi rin ni House Deputy Speaker Janet Garin, posibleng paglilihis lang daw yan ngayong malapit na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay impeachment prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi na pag-usapan ng no election scenario o charter change sa impeachment proceedings laban sa bise. Nag-inspeksyon si DILG Secretary John Vic Remulla sa gumuhong under construction na gusali sa Angeles, Pampanga. Update po tayo sa latest na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni EJ Gomez. EJ? Connie, matapos nga ang 2 araw nang mag-transition sa search and retrieval operation ang mga otoridad dito sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago na inanunsyo ng BFP, tuloy o balik sa search and rescue ang operation ayon sa DILG. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi nawawalan ng pag-asa ang pamahalaan na may buhay pang natrap sa gumuhong gusali. Sa panayam ng media, kaya DILG Secretary John Vic Remulla ngayong umaga, sinabi niyang search and rescue pa rin ang operasyon sa ground zero ng gumuhong gusali. Posible raw kasi na may nabubuhay pa na nadagana ng mga steel bars, concrete slabs at debris kasunod ng pagguho. Magpapatuloy daw ang koordinasyon ng Angeles City Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng gobyerno para mahanap ang mga nawawala pa, buhay man o patay. Kailangang mag-ingat ang bawat galaw lalo't masela ng operasyon. Kaunting galaw lang kasi pwedeng may pagguho ulit. Ipatatawag na rin daw ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa posible na lang criminal negligence dahil sa pag-alaw nitong magstay o matulog ang mga empleyado nito sa loob ng construction building site. Kagabi sinabi ng Angeles City LGU na sa unang araw ng pagguho, isang taong nagpakilalang kaibigan ng may-ari at sinabing nasa abroad daw ang may-ari ng itinatayong gusali. Sabi ng DILG, i-check daw nila ang immigration records para makumpirma ito. Magkakaroon din daw ng whole departure orders sa may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Ayon pa kay Remulla, ang CIDG ang nakatuon o inatasan sa fact-finding sa insidente ng pagguho ng gusali rito sa Angeles, Pampanga. Narito ang pahayag ni Secretary Remulla. Maniwala kayo sa amin na gagawin namin na lahat para ma-recover ang lahat ng mga tao, buhay man o patay. Nangyari na po na minsan 2 linggo na nasa ilalim ng ganitong klaseng trahedya ay nahanap pa rin buhay. Naka-1 linggo na po tayo, hindi po tayo nawawalan ng pag-asa na meron pa rin. Cody, tirik na tirik ang araw, pero patuloy itong search, rescue and retrieval operation na ginagawa ng mga otoridad, partikular ng BFP dito sa ground zero ng gumuhong gusali at dumating din dito sa site si bagong upong DOLE Secretary na si Mr. Francis Tolentino at maya-maya lamang ay makakapanayam natin siya. Yan muna ang latest mula po dito sa Angeles, Pampanga. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Maraming salamat, EJ Gomez. Unti-unting tinatangay ng rumaragasang tubig ang bahagi ng naputol na tulay na yan sa Hubei, China. Ilang sandali lang, nadagdagan pa ang bumigay na bahagi ng tulay at nahulog ang kotseng naroon. Sa ulat po ng local media, nagkaaberya ang sasakyan kaya hindi ito naiatras. Nakalabas naman daw ang mga sakay ng kotse bago ito nahulog sa ilog. Nitong Lunes, isinailalim sa red flood warning ang lugar dahil sa masamang panahon. Pinatawan ng 1 buwang preventive suspension si Department of Labor and Employment Region 3 Director Geraldine Panlilio. I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. Inanunsyo yan ni DOLE Secretary Francis Tolentino habang nasa likod niya si Panlilio na sinuspindi habang iniimbestigahan ang gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Tutukuyin daw kung may pananagutan ang mga opisyal ng DOLE roon sa nangyari. Kasama sa mga aalamin ay kung may nangyaring violation sa occupational safety at health standards. Ayon kay Tolentino, dati nang inisyuhan ng work stoppage ang proyekto dahil sa safety deficiencies. Ikinagulat man, tanggap daw ni Panlilio ang suspensyon. Ready to face po kung anuman ang kahihinat na nito dahil ako po ay siguradong-sigurado
sa ginawa po namin na trabaho bilang public service. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapakita o nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali. Pinadalhan na raw sila ng show cause order ng Angeles City LGU para magpaliwanag kaugnay sa pagguho. Kaugnay sa pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos ng bagong kalihim sa Department of Labor and Employment, makakapanayam natin live si DOLE Acting Secretary Francis Tolentino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po, Rafi. Magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Ano po yung direktiba at dahilan ng Pangulo sa pagtatalaga sa inyo bilang bagong kalihim po ng DOLE? Ang marching order talaga sangayon sa Ligang Batas ng Pangulo to protect the dignity of our working class. So bahagi po yun, bahagi po doon yung buong kapakanan nila. Kaya yung working conditions, lahat na, yung wages, so yun po yung ating tututukan. Meron bang inaasang balasahan po sa DOLE? Hindi naman ganun. Yung kahapon was brought about by this incident. Nandito ako ngayon sa Balibago sa Angeles City. So hindi naman massive. Ang atin po talagang ma-professionalize, ma-institutionalize din yung mga pinaplano kong gawin, lalo sa Inspectorate Division ng DOLE, yung mga labor arbiters, maayos po yung kanilang training, kagaya po ng mga judges na tinetrain ng Supreme Court. Bagamat bago pa lang po ang inyong pagkakatalaga dyan, ano po nakikita nyo mga issue na dapat pagtuunan ng pansin ngayon dyan po sa DOLE? Marami po, kasi lalong-lalo na nung senador pa ho ako, tinututukan ko noon yung gig economy, na kailangan natin bigyan recognition din and protection yung ating mga platform riders, yung mga nagdi-deliver ng kape ninyo hating gabi, yung nauulanan, hinahabol ng aso, kailangan magkaroon din po ng karampatang protection sila. So I intend to put up a hotline that will cater to the complaints and needs of our gig economy workers, mga freelancers. Gaano ba kalaki yung kinukontribute ng mga ito sa ekonomiya at sa workforce ng bansa? Kung isasama po sila sa informal sector, baka 42% po yan. Ito po yung mga, pero kulang po sila sa benepisyo, halos wala po yung PhilHealth, wala po yung SSS, wala po yung Pag-ibig. So napakalaki po ang bahagdan nila sa ating ekonomiya. Kung wala po sila, siguro mahina din yung mga restaurant, mahina rin yung mga nagsusupply ng mga pagkain, yung mga ingredients, at yung mga palengke. At paano nyo po planong palakasin at paramihin pa yung bilang ng mga trabaho sa bansa? Alam nyo, yung ganun tanong, it's all-encompassing. You talk about the economic environment, kasama po dyan ang presyo po ng bilihin, kasama po dyan ang inflation, kasama po dyan yung job opportunities. Ang gusto kong ma-address yung education to employment pipeline, na yung ating mga kabataan masanay hindi lamang sa trabaho ngayon, kung hindi sa trabaho ngayon, kung hindi sa trabaho bukas. At sinasabi ko lagi, kahapon pa, we should train our youth not for the jobs of yesterday. So hindi lang po ako tatrabaho nito, marami pong ahensya, yun po yung aming pagtutuon-tuunan. At isa pong malaking usapin dyan, yung AI. Paano po palalakasin ng DOLE yung transition into paggamit ng mga artificial intelligence? We recognize that, kaya siguro maglalabas ako ng isang administrative order na sa hiring processes ay dapat ilahad na nila kung yung evaluation is with the use of AI. Although we recognize the value of algorithmic management, dapat tao pa rin na mag-evaluate po sa kakayahan at kapasidad ng isang pumapasok na empleyado. Mapunta po tayo dun sa preventive suspension kay Director Panlilio. Na-inform po ba siya before yung announcement at ano po yung dahilan dun sa kanyang suspension? Yes. Ganito po yan, nag-usap kami. Ang dahilan po is siguro may mga lapses but investigation is ongoing. Nag-form ako ng isang committee. Ang kailangan po kasi pag nag-serve ka ng work stoppage order ay magkaroon ng follow-up. Na-lift po yon kasi may compliance daw
Pero dapat po may follow-up pa. Yung nung 4 stories, hindi po dapat mangyari na doon nakatira sa loob mismo ng kinukonstruct na gusali yung mga construction workers. At di umano, may balita sa akin ngayon, sabi sa akin ni Mayor ngayon, pati raw yung ibang pamilya doon nakatira. So dapat po may separate barracks yun. Sa ngayon sa ating batas, Occupational Safety and Hazards Law, ay dapat may bukod na barracks, mayroong safety officer, at yung dami ng empleyado, kung marami, meron na yung nurse na dumadalaw, etc. etc. Samantalay naman po na rin po namin yung pagkakataon na para magtanong bilang dati pong senador at bilang abogado, ano pong masasabi niyo sa mga nangyayaring gulo sa Senado? No comment po ako dyan. Kaibigan ko po lahat yung senador. Minority and majority. Palagay ko po, alam naman nila yung ginagawa nila. Meron tayong saligang batas. Mga ginagalang ko po mga kaibigan lahat yan. So no comment po tayo dyan. Pero ramdam niyo po ba na nagiging personal na? Kasi sanay naman kayo sa debate doon, pero nagiging personal na ho ba ngayon? Hindi ko po nasusundan lahat yun. Pero nung panahon ko, above board po lahat lagi tayo at bilang isang abogado, sa ngayon lahat po sa batas. Pero kung ano po nangyayari ngayon, siguro bahagi po ito ng isang malayang demokrasya kung saan umiiral maging sa ating plenary ng Senado. Okay, abangan po natin yung mga manggagaling po sa inyo sa DOLE. Maraming salamat po, Acting Secretary Francis Tolentino. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa lahat. Ngayong araw ginugunita ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa Maynila, madaling pa lang ay nagtipon na sa Quirino Grandstand ang ilan nating kababayang Muslim. Tuloy-tuloy ang pagdarasal nila. Ayon sa organizer, ilan sa mga pagbabagong ginawa nila ang pagdadagdag ng mga sound system lalo na sa women's area. Yan ay para mas marinig ang sala o kutba o sermon mula sa kanilang imam. Naglagay rin sila ng food stalls na halal certified. Nagkaroon din ng pagtitipon ng Muslim community sa Roas Avenue sa Davao City ngayong Eid al-Adha. Sa sermon, ibinahagi ang kahalagahan na maintindihan ang istorya ni Propeta Ibrahim at ang pagsakripisyo sa kanyang anak. Nagkaroon din ng pagtitipon sa Lawag, Ilocos Norte. Pati na rin sa Zamboanga City Grandstand at sa Buluan, Maguindanao del Sur. Nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng Eid al-Adha ng mga kababayan nating Muslim. May mensahe raw ang Eid al-Adha sa bawat tao anuman ang pananampalataya na maaring pagmula ng lakas ng sakripisyo na inalay ng may katapatan at pagmamahal. Nakikiisa rin si Vice President Sara Duterte sa Eid al-Adha. Sabi niya naway magsilbing paalala at inspirasyon sa lahat ang okasyon na ito upang ipagpatuloy na isulong ang pagkakaisa at kapayapaan sa bawat pamilyang Muslim at buong sambayanang Pilipino. Pinuna ni Senadora Amy Marcos ang pagtutol ng Senate Minority Members sa pagsusulong ng mayorya sa teleconferencing para makalahok ang mga senador sa sesyon ng Senado. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Rafi, sa isang media conference ngayong araw ay sinabi ni Senadora Amy Marcos na tila raw inuubos sila ng administrasyon dahil may impormasyon na kine-case build-up ang lahat ng senador at ito po yung mga senador na kabilang sa majority. Tinawag nila itong persecution na sana raw ay hindi mangyari. Anong senadora, naririnig na daw ngayon yung mga kaso, reklamo o investigasyon laban kina Senador Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Jesus Codero, magkapatid na Camila at Mark Villar, at may ICC warrant para kay Senador Bato de la Rosa. Sa kabila nito, sabi ni Senadora Marcos na natili raw solid ang mayorya na may 13 senators. Tila ito raw ay umano ang dahilan kaya gusto silang buwagin ngayon. Matatanda ang kagabi ay nauwi nga po sa walkout ng minority senators ang mainit na diskusyon tungkol sa pagtalakay sa panukalang amyendahan ng rules ng Senado para payagan ang mga senador na makalahok sa sesyon kahit hindi sila physically present. Ito yung makakagamit sila, Rafi, ng teknolohiya gaya ng video conferencing kung saan naroon ang mga senador. Puna ng senadora, yun naman daw grupo ng minorya ay nung nakakulong daw si dating Senador Laila de Lima, sila din naman daw ay nagtulak ng ganitong panukala pero hindi lang ito nagtagumpay. Ayon kay Senador Marcos, posible raw na pag-usapan pa nila ito muli sa Lunes. Yan muna po ang pinakauling ulat. Rafi, Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.
Malapit nang mapanood ang kapuso reality singing show na The Clash Teens. Sa MediaCon, present sina Asia's Limitless star Julian San Jose at kapuso total heartthrob River Cruz. Pati na rin ang The Clash Teens panel na binubuo ni na Asia's romantic balladeer Christian Bautista, BGYO member JL Torreliza at star of the new gen Jillian Ward. Excited na sila na makilala ang Teen Clashers na magtatapatan tuwing 7:15 PM ng linggo sa GMA at nagbigay ng advice ang The Clash Teens panel sa The Teen Clashers. Discipline na talagang magpa-practice ka, gagawin mo ang best mo. Ang maibibigay kong advice sa mga teens, yung mga kabataan sa new generation na wag silang susuko agad kasi madami pa talagang opportunity na dadating. Gusto kong ma-share din sa mga teen clashers namin na gaano ka-importante yung disiplina and to keep on learning. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Sama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.